Hey guys, welcome to my channel. Today pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung kinikita ng isang small-time YouTuber na may 10,000 subscribers dito sa YouTube. Tapos yung salary ba namin, is it monthly or may fixed income ba kami? Or ano nga ba yung process ni YouTube about that? Now if you're interested to know more about this one, then please do keep on watching. Alright, so welcome dito sa ating channel. Now, para sa mga hindi nakakakilala sa akin or para sa mga bago pa lang dito sa ating channel, my name is Raizen and nagtuturo tayo ng iba't ibang tutorial about trading stocks, trading crypto, being a virtual assistant, and kung ano-ano pa. Sa tinagal-tagal natin dito sa YouTube, naka-accumulate na rin tayo ng 10,291 subscribers. So anyways, yan yung ating specific number of subscribers, no? And then pakita natin kung ilang videos na ba yung nagawa natin dito sa ating channel. And as you can see guys, no, eto, naka-highlight dito na meron tayong 143 next timing, no, yung paggawa natin ng content. 143. I love you. Alright. Madami-dami na rin guys yung ginawa nating mga tutorial dito and may mga ilang taong nanunood ng ating channel. But as what I've said a while ago, no, yung channel natin ay patungkol sa crypto, patungkol sa trading, patungkol sa stocks. Kaya iilang tao lang yung nakaka-relate and iilang tao lang rin yung nanunood. Hindi ganun kadami yung audience natin kumbaga dahil iilan lang yung mga traders or iilan lang yung interesado about trading. No? So kung mapapansin nyo, no, ilang views lang yan. May mga nag-trending naman tayong mga videos guys na umabot ng 2.4, 1.7, 1.8, pero hindi ganun ka-consistent yun guys. Iilang videos lang talaga yung nagte-trending kumbaga. So ayun na nga, puntahan na natin yung ating payment info and puntahan natin itong month of July, no? 1 to 31, that's 2022. Okay, medyo matagal-tagal na to guys. And kung pagmamasdan nyo, yung kinita natin for that month, no, yung na-accumulate natin is $107.85. Dito kasi sa YouTube guys, may tinatawag tayong threshold. And yung threshold na yun ay $100. Ibig sabihin, ibibigay lang ni YouTube yung pera mo kapag na-reach mo na yung $100. And ito na nga, no, na-reach na natin yung $100 dito sa month na to. Kaya binagay na ni YouTube yung ating sahod, no? So by August 1 to 31, 2022, balik to zero na naman siya. So yung na-accumulate na lang natin dito is $15.63. As you can see, sa month of August, hindi natin naabot yung tinatawag nating threshold, no? So anong mangyayari nun? Kung magkano mo yung kinita natin for that month, ma-add up lang yun sa next month and so on and so forth. Hanggang sa umabot tayo ng $100 ulit nung May 1, 2023. So as you can see guys, napakatagal natin ulit na abot yung $100. Kung bibilangin natin, no, so that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then nung May, 10 buwan bago natin naabot ulit yung $100. Matagal kasi nga hindi kilala yung channel natin. So as you can see guys, hindi per month yung basihan kundi kung kailan mo naaabot yung $100 na threshold. Okay, so puntahan na naman natin for the next month, no? Back to zero na naman tayo. $7 lang yung kinita natin ng June 1 to 30, that's 2023. By July 1 to 31, no, 2023, $7 lang ulit. So, a total of $14 something lang yung ano natin, yung ating kinita dito. And by the end of August, no, August 1 to August 30 or 31, mag-a-add na naman yan sa kinita natin. Depende kung maabot natin yung threshold or hindi. Kapag hindi naabot, add na naman for the following month, no? So, medyo matagal. So as you can see, no, kahit nasabihin nating malaki yung subscribers natin or umabot na tayo ng 10,000,
hindi ganun ka-constant yung kitaan dito sa YouTube. Ayan, so puntahan na naman natin ngayon guys yung ating analytics na tab, no? Eto guys, kung mapapansin nyo, i-change natin to dito ha. Ayan, gawin nating lifetime. Alright. And pansinin nyo dito guys, nagsimula ako sa YouTube nung ano pa lang, 2019, no? December 31, 2019. Nagsimula na akong mag-YouTube dyan and gumawa ng content. Pero kung mapapansin nyo guys, sobrang tagal ko bago na-monetize itong aking channel kasi nga konti lang yung viewers, no? Na-monetize ko na siya nung August 9, 2020. So napakatagal ng process and unti-unting dumami yung subscribers habang parami na rin ang parami yung content na ginagawa ko, no? And ayun na nga, yung lifetime ha, tingnan natin kung magkano yung kinita ko sa lifetime. Ito yun guys. So, mula August 9, yung nagsimulang magkaroon ng movement sa ating channel or magkaroon ng pera yung ating channel, no? Hanggang August 24, 2023, ito na yung na-accumulate nating pera, $886.24. So as you can see, medyo malaki kung iisipin, pero kung bibilangin mo naman yung taon, kumbaga, maliit lang siya, no? Maliit lang siya compared sa ibang YouTubers dyan and compared sa ibang mga content creator dyan. By the way guys, ito rin yung gusto kong i-point out sa inyo na hindi ibig sabihin na may 10,000 subscribers na kayo, malaki rin yung kinikita nyo, no? Kasi meron akong kilala guys, na meron siyang around 1,000 subscribers pa lang, no? And na-monetize na siya. Kasi napakarami nung taong nanonood sa kanya. Medyo relatable kasi mga ginagawa niyang content. Maraming nanonood, maraming taong naiengganyo, and mas malaki yung kinikita niyang pera kaysa sa akin kasi nga nakaka-relate sila sa kanya. Compared sa akin, ay ilang tao lang yung nakakaintindi ng trading. So ayun o, sana may nakuha kayong information about this one. So puntahan na natin yung ating main camera. Ayan. So that's it guys. Now hopefully may nakuha kayong idea kung magkano ba yung pwede mong kitain sa 10,000 subscribers, no? Walang fix na amount. Kumbaga kung gaano ka lang kasipag sa pag-upload, kung gaano ka kagaling gumawa ng content, kung gaano karaming tao yung magkiklik ng iyong videos o manunod ng iyong videos, ganun kalaki yung kikitain mo. Kung tulad ko na ilang tao lang yung nanonood ng iyong channel, then maybe matagal yung kitaan dito sa YouTube, no? So ganun lang. But again, be consistent nga, and malay mo, 'di ba? You are just one video away sa success. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, malay natin kapag nag-upload ka ng video mo, biglang maging viral, no? Biglang maraming tao yung maging interesado, biglang maraming tao yung manunood sa'yo. So, hindi natin alam kung kailan yun, no? And malay natin, you're just a one video away lang. So, just be consistent. And yun yung nilalagay ko sa isip ko kasi hindi talaga ako consistent sa pag-upload ng videos. And yun yung gusto kong i-improve sa channel na ito. But yeah, para sa mga aspiring YouTubers, laban lang. Mag-isip ng maraming content, mag-isip ng maraming pakulo. And hopefully someday makuha rin natin yung one video na makapag-aangat sa atin. So anyways, hanggang dito na lang. Bye. Peace out.